Naimbag nga Rabii Cordillera. Ito ang programa na ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siak ni Clint Isvantutanes, Daytuiti, Daddad para Sinan Inungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. At isa na namang napakagandang episode ang ating gagawin ngayon dahil kasama natin si Jail Officer Juan Prizalia Manangyao all the way from the Baguio City Jail Female Dormitory. At bago natin interviewin si ma'am, kumustahin muna natin ang buhay ng pagiging isang jail officer. Hello ma'am, kumusta naman po kayo? Hello din sir, magandang gabi sa inyo. Okay naman po, masaya ang maging jail officer. Ayan. So, sa mga hindi pa nakakaalam siguro, marami sa ating mga kababayan ang hindi pa masyadong may alam kung ano ang trabaho talaga ng isang jail officer. Baka pwede pong i-share natin sa ating mga viewers, ma'am, kung ano ba talaga ang trabaho ng isang jail officer. So kami pong mga jail officers nationwide po, ang pinaka-goal namin is to provide humane safekeeping and developmental opportunities sa lahat ng aming PDL. Ang PDL is yun na po yung bagong tawag namin sa mga dating tinatawag nating inmates. So PDL stands po for Persons Deprived of Liberty, sir. Ayan. So dito naman sa Cordillera, ma'am, marami po ba ang mga data natin sa mga PDLs na nakukuha ninyo sa Baguio City Female Dormitory? Yes po, sir. Ayan. So, ma'am, okay lang po ba kayo? Okay lang. Parang masyado kayo natitensya. Sa una. So parang nagchichikahan lang tayo dito, ma'am. Ayan. So ano naman po, ma'am, ang pinaka-important ng BJMP sa community natin as a whole po? Siguro yung ma-share namin sa ang ma-share ng BJMP sa ating community is yung mga PDL namin na nasa amin. Opo. We change them into a better person para pagbalik nila sa community nila, sa society, mas maganda na sila, may magaganda na silang bagay na may tutulong. Kung dati magnanakaw sila, siguro naman ngayon makakapagtrabaho na sila ng maayos to provide naman para sa kanilang pamilya. Ayan, napakaganda naman po ng layunin ng BJMP. So you are transforming itong mga PDLs natin para pag na-reintegrate sila sa community, talaga namang nabago ang buhay nila. Ayan, so ano po ba yung mga programs and activities ng BJMP na nakakatulong po sa pagpapabago ng buhay ng ating mga PDLs? Marami po. Unang-una, we have interfaith services. Ito po ginagawa ng aming mga service providers ng different religious sector. So alam namin na lahat ng PDLs natin magkakaiba ng kanilang relihiyon. So we respect that one. Kaya po we have service providers ng Catholic, ng Born Again. So iba-iba po. So they provide yung pangangailangan ng ating mga PDL in terms of their faith para mapaganda ang kanilang perception na rin po sa buhay. So aside from interfaith, we do have educational services or programs po. So yung mga hindi pa po nakagraduate ng elementary, ng junior high, pinapasok namin sila sa ALS or Alternative Learning System in coordination and with partnership po sa ALS DepEd Baguio. So aside from that, meron din po kami Skills Enhancement Program. So dito naman po, we tap TESDA, Baguio, and then DTI for the provision of skills training kasi meron yung mga iba, hindi sila masyado or wala silang alam. So we give them yung skills. And then after that one, pag marunong na silang mag-bake, kunwari, we give them opportunity na i-apply yung skills nila. Kaya meron po kaming baking. And we do have baked products po, sir. So, yung iba naman, we have bags. Tinuruan. Yes, diba? Ang ganda. Actually, ang ganda ng product nila. So, nag-undergo po ba, ma'am, yung mga gumawa nito ng training bago nila nagawa ang mga ito? Yes po. Ang nauna dyan, we tap our BJMP Calabarzon, yung PDL nilang skilled sa weaving. Pumunta po sila dito, na-release po siya, pumunta. Tinuruan po niya yung mga PDL namin. Ang ganda naman ng story na yan, na dating PDL, tapos nung na-release siya naman ang nag-train sa mga kapwa niya PDL sa iba't ibang regions, sir. So, isa kaming that's naging... so nice. Ay, ang saya naman. So, we invited them, pumunta sila dito, nag-train sila ng 2 days, and then eto na, alam na namin gumawa ng bayong bags. Dior. Perfect. Dior ang itsura. Benguet diba? version. Sa mga gustong bumili dyan, ma'am, Ayan, so ang ganda naman ng product nila, ma'am. So aside from sa mga skills training na nabanggit nyo po, ano pa yung iba pang programa ng ating BJMP?
We do have paralegal programs. Ito naman nakafocus sa decongestion program ng jail. Gusto namin kasi as much as possible mas konti sila sa loob. Given the space and then yung mas maganda talagang mabuhay sa labas. So tinutulungan ng paralegal officers namin para mapabilis yung kaso ng aming mga PDL. Ayan. So dito sa Baguio City Female Dormitory, ma'am, marami po ba ang pumasok dito ngayon? As of today po, we have 73 PDLs po na nasa amin. Ayan. So for the female, ano lang po yun? Yes ano po, sa female lang po. Ayan. So aside, ma'am, doon sa paralegal na ginagawa, ano pa yung iba pong programs yes, so we sa inyo? do have health service po. So para ma-maintain habang hinihintay nila yung disposition ng kanilang cases, we make sure na maayos yung kalusugan ng aming PDL. That's why we have nurses per jail po na nangangalaga, nagsusubaybay sa kanilang health. So any medical condition, medical check-up siguro na kailangan nila, we provide them. Ayun. So, ano pa, ma'am, yung iba pang mga programs ng BJMP? Ang dami naman po pala, ano. So, kasi ako, aaminin ko, ma'am, ano po, before ko nakilala ang ibang mga BJMP person, akala ko lang nanguhuli lang sila ng ng mga PDLs, ganyan, nagbabantay ng PDLs. Ang dami pa palang mga programs, ano po. Yes naman, sir. Kasi gusto namin nga ma-change sila para pagbalik sa society, they will become a better people. Ang nice naman, napaka-noble, ano po na. Para ang saya siguro, ma'am, tingnan na after ninyong mabantayan yung isang PDL hanggang sa na-release siya. Kumusta sa feeling naman po yun na nakikita nyo na may progress? Siyempre masaya. Meron yung mga PDL namin, nababalitaan namin, nag-graduate daw siya ng nursing. Meron naman yung nagtitake ng law. So, nakaka-wow kasi kaya nila. Yun lang, nawawala lang talaga sa landas. And that's where BJMP can intervene, yung i-direct natin sila para nang sagan umayos yung pag-iisip siguro nila na naapektuhan dahil sa barkada, yung ganun, sir. Ayan. So sa mga na-handle nyo, ma'am, na mga cases na mga PDLs, ano po sa tingin niyo yung mga reasons kung bakit napasok sila doon sa mga ganun na situation? Unang-una siguro, sir, is poverty. Meron talaga sa kanila yung mahirap ang kanilang pamumuhay. And gusto nilang makatakas siguro sa paghihirap na ito. They go to their friends, they go to their barkada, and then syempre pag nag-iipon na sila, iba-iba na yung naisip. Yun yung mostly na nakikita namin na cases ng mga theft, lalo na yung mga bata-bata. And then dong PDL namin with drug cases, sir. Ayan. So talaga namang malaki din ang epekto ng poverty sa ating mga taong bayan, kaya nagagawa nila yung mga bagay na mali, which I believe naman kung after nilang mag-undergo sa mga trainings ninyo, yung mga ginagawa nyo para sa kanila ay talaga namang nagbabago ang kanilang buhay, ano po. Yes, sir. Kasi according to Attorney Diwas, they are talented pero misuse lang yung talent nila, yun, di ba? Para sabi nila yung mga yung theft, mabilis kamay. That's a talent pero misuse siya. So kaya dapat gamitin sa iba. Yes, kung yung siguro yung mabilis na kamay pag gumawa ng bag o di makakasampung bag sa iba ginagamit. Kaya napapasok sa amin. Ayan. So ang ganda po na yung kanilang mga talents talaga nare-redirect ninyo para mapunta talaga sila sa mas tamang landas, ano po. Yes, sir. Ayan. So ano pa, ma'am, yung mga ibang mga programs? Baka may mga iba pa kayong programs? Yes, we do have recreational activities, sports and cultural. Sports to maintain fitness and cultural para ma-maintain natin the promotion of usually Cordilleran culture kasi marami sa kanila from Cordillera. Meron din naman yung mga ibang Tagalog, and then we do give opportunities for them to highlight naman yung cultures nila. Ayan, ang saya. Napaka-holistic pala ng ng mga jail officers, yung mga programs nila kasi imagine hindi lang yung skills, pati din yung kanilang health and wellness, pati yung faith. Ang dami pala nila. Ang dami din yung mga activities. Talaga namang nagbabago din ang aking perception sa mga jail officers. So hindi lang pala sila tagabantay ng ating mga PDLs. Yes, sir. Ayun. Ang saya naman. So recently, ma'am, nagkaroon kayo ng ano bang tawag doon? Parang outreach programs where we visited itong families ng mga PDLs. Baka pwedeng i-share niyo po kung anong program 'yon.
Sige pa. One of the programs ng BJMP Regional Office CAR in the leadership of na ang aming butihing director, Jail Senior Superintendent Kenneth A. Biding, na-propose po namin yung 4B or Bridging Family Bonds Beyond Bars. So kami ang nasa gitna, kami yung nag-bridge sa gap between our PDL and their family. And ang maganda dito, nalalaman namin bakit yung itong PDL namin na to nagbibehave na ganito. So it's nice to see their family, baka naman ganito sa kanilang family, ano kaya ang pwede namin gawin. So naisip namin yung home visitation. Pero nag-start na siya noon pa, and according to our data, it helps talaga. So yun, last time pumunta tayo sa dalawang families ng PDL, dami nating nakita. Opo. Yung mga anak pala nila malalaki na pero hindi pa nabaptize kasi yung magulang nila is nasa amin. So buti na lang kasama natin yung DMI OLAC na makakatulong para mabaptize naman yung anak nila. Ayun. So ang saya po ma'am na hindi lang pala sa loob ng PITAN or sa jail yung programs ninyo nag-reach out din kayo especially doon sa families ng ng mga PDLs, and siguro malaking factor din na matouch niyo yung lives ng ating mga families ng PDLs para pag na-reintegrate din yung mga PDLs ay mas magkaroon pa sila ng stronger relationship na I believe magkakaroon ng development. Yes sir, tama po kayo dyan. Tsaka pag maganda yung family or alam nilang okay yung family nila, okay yung performance ng PDL. Pero pag hindi, alam nilang may problem sa family, yung PDL namin hindi rin siya okay. So nakikita namin niya there should dapat meron kaming gawin. So we call the family, we give them time visitation, ganun po. Ayan. Tapos it also shows ma'am na malakas din ang partnership ninyo sa ibang mga agencies kasi kasama natin yung DMI OLAC. Ayun, yung Immaculate. Yes, Daughters of Immaculate. Ayun. Mary Immaculate pala. Ayun. International. So, yung nag-provide din sila ma'am ng spiritual support doon sa ating family ng PDLs po ma'am. Ayan. Yes, sir. And baka ma'am pwedeng i-share ninyo kung saan galing po yung mga binigay natin na yung food packs, mga hygiene kits, ganyan sa yung pag home visitation, we tap other service providers. So last time, we have the MI OLAC. Sila po yung nag-provide ng educational supplies para sa mga anak ng PDL, rice or food supply, and then yung spiritual na binigay nila na tulong sa families. And I think hindi magagawa ng BJMP CAR lahat ng mga programs nila without the help of other service providers. For example, yung ALS namin, we cannot do that alone. So, we need ALS DepEd Baguio. For skills training, kailangan din namin tulong ng TESDA. So, we do coordinate po. Ayan, so napakalaking factor ma'am na malaki yung relationship ninyo sa ibang mga agencies kasi talagang nabibigay niyo yung talagang support para sa ating mga PDLs, hindi lang ang PDLs kundi pati din ang kanilang family. Yes, sir. Ayan, so ma-okay pa kayo. Carry pa. Ayun. So with all of those programs ma'am, po na nabanggit ninyo, na na-share ninyo, ano po yung nakikita nyo na naging impact nito naman po doon sa mga PDLs natin? Malaki. Unang-una, ma-appreciate nila yung effort ng government to help pala yung mga, sabihin na natin hindi mayayaman, may mga pwede palang lapitan in times of need para hindi na sila gumawa ng mga anything illegal. And then, another is, malaking pagbabago talaga sa behavior nila, sir. Kasi natuturuan natin sila ano ba yung dapat at hindi dapat. Most especially, nasa adulthood na yung mga karamihan. So, we need talaga intervention para makorek kung ano yung mga mali sa kanila. Ayun. So, ang saya po na talagang binabago ninyo ang buhay ng ating mga PDLs. Yes naman, sir. Ang saya. Ayan. Sa families naman po nila, ma'am, syempre pag kunyari na-release na sila, then the families get to meet them, ano po yung mga reaction ng mga families nila?
Una-una, syempre masaya. 1 week before, alam na nila. 1 week before, parang ano na yan, dalaw sila, tapos excited na, ano bang mangyayari. So, pag nare-release, masaya talaga. And kami, syempre, number 1 din kami masaya, mababawasan sila. Lesser gastos ng gobyerno. Pero yun, we do hope na paglabas nila, may apply nila yung mga natutunan nila sa amin. And then, alam mo, maturo nila kung ano yung tama sa mga anak na natutunan nila sa amin. Ayun. Kasi, di ba, when we had our visitation, ma'am, is parang very excited actually yung isa sa mga families nila na yung kanyang ka-family member na ma-release ngayong July, di ba? Ano po, ayun. So, ang saya. Actually, nakaka-touch ng heart. Lalo na nung meron ng mga tears of ganyan. So, kasi imagine mo, 14 years old, siya yung nag-aalaga ng 6 months na ading niya. Yes. So, ayun, malaking talaga na at least nabago nyo na yung buhay pati din na yung family. Ayun. So baka may mga iba pa po kayo mga programs, ma'am, na hindi natin nabanggit. Yung parang dalaw, sabi nyo, ma'am, may padalaw yes, ganyan. We do have visitation face-to-face po sa mga nandito or yung mga pwedeng makapunta sa jail. Pero meron din yung mga PDL natin na galing ng Mindanao, Visayas. BJMP offers electronic dalaw. So, yes, they can use our phone ng jail facility to call. And then yung bago is yung sa video call through Messenger po. Ayan. So, okay. So, importante po, ma'am, na may mag-visit sa ating mga PDLs? Yes, sir. Kasi sabi ng mga doktor, it helps with their psychological aspect. Talagang nagbo-boost ng mental health, good health, pag okay yung communication nila with family, sir. Oo, kasi ma'am, diba, imagine nung nandun lang sila sa loob, ganyan, and hindi nila nakikita ang kanilang family. So, siguro ang happy nila na kahit papaano may mag-visit sa kanila, magsasabi na, I'm still here for you, yung mga ganun. Yes naman, sir. It helps talaga. Ayun. So, with that, ma'am, nabanggit na programs and everything, masaya naman po ang buhay ng isang BJMP. Di ba halata naman sa akin? Yes naman, very happy nga po kayo with energy and all. Masaya naman po kayo. Yes, ang saya lang. Ang sayang tumulong. Kasi ako from school from teacher, sabi ko ayoko magturo ng magugulong estudyante. So pumasok ako ng BJMP, not knowing magtuturo din pala ako, di ba? Pero kung noon bata, ngayon naman yung mga magulang. So parang it's very challenging, pero masaya. If you love your work, I think magiging masaya ka talaga. Ayun. So, sabi mo, di ba, mahirap yung, kaya hindi ka nag-teaching, mahirap magturo ng bata. Mahirap din po magturo ng mga adults. Mas mahirap pala, sir. Pero, when it comes naman to their comprehension, parang mas madali naman. Kasi adult sila, naiintindihan nila. Ayun. Yun nga lang, medyo mahirap kasi imagine mo yung 74, 73 na tao, magkakaiba personality nila. So, how to deal with them, yun yung mga yung medyo kailangan mong mag-isip, paano kaya ako makikipag-usap dito? Kasi baka yung way ng pakikipag-usap mo sa isa is iba naman sa iba. Parang magkakaroon ng conflict. Ayan. So, yun po ba isa sa mga challenges ninyo as BJMP, yung paano nyo i-treat yung isang person? Kasi, di ba, hindi lang yung language, magkakaiba din sila ng lahi, ano po? Oh, yes, sir. Magkakaiba talaga. So, how to deal with them, dapat magkakaiba din. So, dapat ikaw alam mo na i-observe mo na siya. Ito, ayaw niya ng pasigaw kasi lalaban siya. Ayun. Lumaban. Yes. Okay. So, kailangan very skillful din pala ang mga BJMP sa communications, ano po? Yes, sir. Ayan. So, nabanggit mo, ma'am, na you are a teacher by profession, pero pumasok ka sa BJMP. Naging pangarap mo ba, ma'am, ang BJMP or talagang, paano po kayo napunta sa BJMP? Nung una, gusto kong pumasok ng uniform, high school days. Pero pag tumatawa sila na, gusto mo maging lalaki, ganun. So natanggal. So nag-teacher ako. Pero pagka-graduate, and then I married na kasi. So pag nandun ka na sa edad na yon, ang gusto mo is stability. So gusto ko stable job. Yun, magiging masaya ako. Hindi lang sa trabaho, pero siyempre sa sahod. And then, may nabasa akong post sa Facebook na BJMP recruitment. So, I tried. And
feeling ko na may nakita naman sila sa akin na makakatulong sa BJMP. Oo. Kaya luckily, na-hire naman ako. Oo nga kasi, ma'am, di ba teacher po kayo eh? So Yes. talagang, ayun nga, di ba, siguro calling din talaga, ma'am, parang destiny. Kasi nangangailangan yung BJMP siguro na magtuturo ng ating mga PDLs, mga... Yes, sir. Yun din ang alam kong nakita pala nila sa akin. Oo nga, ayan. And buti na lang na-hire ka din po kasi ngayon we are doing this interview, nakakapag-share ka po kung ano yung kung ano nga ba ang BJMP. So, before ka pumasok, ma'am, sa BJMP, ano pa ba yung mga naging expectations mo sa BJMP? Nag-iba ba nung pumasok ka, yung gano'n? Oo, sir. Hindi na siya yung BJMP na narinig ko. Charis. Kasi sabi nila noon, pag BJMP ka, paupo-upo lang. Ganyan, di ba? Papasok ka, magkakape. Mamaya, uwi ka na. Oo. Pero ba't nung pumasok ako iba? Charis. Hindi, Totoo, kasi yun totoo. na. Nandun na. Nung time na pumasok ako, nag-start na kami dun sa iba't ibang programs and services na sinabi ko kanina na noon is wala pero as time goes by, isa-isa na naming i-implement. Kaya napapaganda na namin yung talagang pag-reach namin sa vision and mission ng BJMP, sir. Ayun. So, yun nga, po, biglang nagbago din yung perception. At ako din, medyo nagbago din yung perception ko kasi yun nga, sabi mo parang upo-upo lang. Pero hindi pala. Kasi mahirap yung ginagawa ninyo ang lahat para talagang mabago yung buhay ng isang PDL. Po, ayan. So, bilang isang BJMP naman po, ma'am, ano yung pinaka-challenging sa trabaho nyo po? Yun siguro maging mediator ka sa conflict. Kasi sila mismo nagkakaroon, hindi mo maiwasan yung mag-away sila. So as jail officer, nandun ka. Aayusin mo siya, paano mo aayusin, dapat yun alam mo. Para on the spot na nakita mo nang may conflict, pwede mo nang ayusin para in good terms sila. Kasi delikado yun, sir, pag pinabayaan mo. Kasi anytime pwede silang mag-away ulit. And it will create mas malaking problem. So yun, as a jail officer, dapat alam mo kung paano mag-resolve ng conflict. Ayan. So, isa sa mga skills dapat ng isang jail officer ang conflict resolution. So, ano pa, ma'am, ang mga dapat skills ng isang BJMP or isang jail officer aside from that? Siguro dapat you have the critical thinking skill. Wow. Kasi before the month, nag-start pa lang ang month, mag-iisip ka na anong mga activities. Opo. Parang ngayon, July, okay, nutrition month. So, anong gagawin natin sa ating mga PDL? Ganun kasi kami. So, you need to do planning and I think critical thinking is a need. Ayan. So, kailangan creative din and may critical thinking kayo kasi every month may mga pagganap pala, Yes, sir. Kasi ngayong nutrition month, so may mga ganap kayo ngayong Oo, nutrition sir. Every month. Hindi kami tumitigil sa pag-iisip ng activities. Kasi pag tinigil mo yan, magiging na din sila, parang bored na, mamaya iba nang iniisip. So, hindi siya pwede. Okay. Ayan. So, last month, ma'am, ano po yung parang community relations month ninyo? Tama po? Yes, June po. Last June, we celebrated CRS month ng BJMP. So, naki-join po kami sa lahat ng community activities. So, we had tree planting, clean up drive. We also had the session pedestrianization na pre-propose and in-implement ng Baguio City Jail Mail Dorm kung saan sumali din po kami. So, we had different activities sa session nung every Sundays po. Oo. Ayan. Nakita ko yun, ma'am. So, may mga singers din kayo, na BJMP. Yes, sir. Yan. Kailangan din ng singers. Para ma-entertain yung mga PDL. And to teach them, sila rin nagtuturo ng musical instrument. How to play musical. Kasi para sa cultural namin. Ayan. So, nung po, ang dami yung activities actually, ma'am, nung PCR month ninyo, nung community relations month ninyo, kasi may mga may concert, po. Meron din kaming mga read a book for the children, drug campaign. Yun po. Ayun. Dami? Oo nga, ang dami. Ang dami na yung mga gananap actually doon. And ang saya-saya na nakita ko na may partners kayo, tapos may yung mga partners ninyo kayo, nagbabasa kayo ng books para dun sa mga bata, sa session. Yes. Kasama din namin yung mga ibang service providers namin. Ayun. So, ano po, ma'am, yung reason bakit nagkakaroon ng Community Relations Month ang BJMP? Kasi naniniwala kami na we should not only focus with the PDL, but we can do something naman para sa ating community. Kasi after hindi magtatagal sa amin, hindi maglalas sa amin yung PDL, babalik at babalik sila sa community. So,
para maging maganda yung kanilang buhay talaga pag na-reintegrate na sila sa community, dapat kami mismo tumulong din para gumanda yung community na kanilang babalikan. Ayun. And maganda siguro ma'am din na ma-inform yung mga tao lalong-lalo na sa misconception nila sa BJMP and of course sa mga BDLs ganon. So yan ba? Yes. Yun, isa din. Kasi nga meron yung mga iba na ang alam nila na jail is parang bantay-bantay ka lang, ganon. So they don't know na marami na kaming programs and services na in-offer not only to our PDLs but also to the community. Ayan, kaya naman we are very very thankful ma'am. Na-invite nyo kami dun sa especially dun sa activities ninyo para mas ma-boost pa natin yung kamalayan ng mga community kung ano mga programs and projects ng ating BJMP. Ayan. So, kung sa ating mga viewers, po ma'am, baka may mga na-inspire po na gustong maging BJMP or maging isang jail officer, ano po yung mga kailangan nilang paghandaan kung gusto nilang mag-apply ng BJMP? First po, as ating credentials, so 4-year course, graduate po tayo with eligibility, and then physically fit, mentally fit, yun din po ang unang-unang kailangan. And others po, like the height, yung mga ganon, pwede na, kasi meron naman na tayo, we give waivers sa mga 30 beyond, yung mga height. We do give consideration kasi hindi naman porket kulang ka or sumobra ka sa age, hindi ka na makakapag-function as jail officer, di ba? Yung mga ganun ba? And others, you may look at BJMP CAR website. Nakapost po lahat doon regarding our recruitment for the calendar year 2024 and the succeeding years po. Ayan. So aside from those documents ma'am na inahahanda, mahirap po ba yung pumasok sa BJMP para lang siguro sa ating mga viewers na gusto maging BJMP? Siyempre yung training, mahirap. Kasi pag hindi ka pumasa doon, hindi ka talaga papasa ng jail officer. Kahit isang buwan ka lang, tapos 100 PDL yung kaharap mo, di ba? So, mahirap siya, pero kaya. It will test kasi talaga your discipline. Kung mentally fit ka, baka mamaya nakita mo lang yung malaking PDL, wala na, tumakbo ka na or something like that. So okay naman, kinaya ko nga. Oo nga, diba? Very fresh nga. Like, kaya mo yan. Yes, kaya natin yan. Basta gusto talaga nating mag-service, magbigay ng public service. Kung gusto nyo sa uniform, pwede naman po. Ayan, so kailangan din talaga ma'am ng passion. Yes, yun. That's the right term. Passion for your work. Ayan. Oo, kasi kung naisip mo lang na pumasok ka doon just for the salary and everything, ganyan, parang hindi magpo-prosper, po? Yes, sir. Hindi ka makakasurvive. Then, kasi diba, kung may mga physical training, ganyan, na kailangan ninyong pagdaanan, tapos hindi mo kaya. So, you have to prepare yourself doon. Ayan. Yes, so, nabanggit niyo ma'am na meron kayong website, baka ano po yung mga Facebook accounts niyo na pwede nating i-share sa ating mga viewers para alam nila kung saan nila magfo-follow? Sa jail po namin, we have BJMP, Baguio City Jail Female Dormitory. Nagpo-post din kami doon ng recruitment process. Pero kung gusto po natin or may queries po tayo regarding the recruitment, much better po to look sa BJMP Regional Office CAR website or Facebook account. Meron po silang Facebook account. So any queries po regarding the recruitment, pwede po tayong mag-message and re-replyan po kayo ng admin. Ayan. So, BJMP Female Dormitory. So, may male dormitory din, ma'am? Yes, sir. Meron din po. Sila naman yung para sa mga male PDL. Ayan. Okay. So, separate po yung female and male. Yes, sir. Ayan. So, at least kahit paano ma-ensure natin po yung may ganun. Ayan. And sa mga products naman po ng mga PDLs, ano po yung mga iba't ibang products nila, ma'am? Aside from this ang ganda talaga. Yes. Ang bayong, tapos itong mga shiny bags. Yes. As of now, we do have bayong bags po na ganyan. Kung gusto nyo po ng customize, pwede rin po, lapit lang po or punta lang po sa jail. We can accommodate po yung mga gusto nyong ipagawa. Pag mga tokens, sir, meron. Ito, bayong bags, mga beads bags po. Yan po mostly yung mga nabibili sa amin. Kasi quality talaga siya. And then affordable price. Kasi if you look at the social media or platform or
yung mga pinag-orderan natin online, it would be more expensive. Pero since sa amin po is target namin para magkaroon po ng pera yung ating PDL at a lower price po. So meron din parang bank yung bank talaga, yung mga PDLs natin, ma'am? Yes, sir. We do have. And we just registered sa SSS Alcancia. Kasi gusto namin na yung part ng kanilang livelihood mapupunta immediately sa savings na magagamit nila paglabas nila. Ay, wow! Ang bongga naman. Yes, ano po. So, diba? may ano na sila, paglabas nila, may ipon. Yes, sir. Ayan. Oo, kasi ano, ma'am, ano ko to, kasi I remember back in Mountain Province, meron yung parang PDL na na-release and may 50 or 60,000 yata siyang na-collect doon sa pagbebenta nila ng kanilang mga livelihood products. So, I hope na yung ating mga viewers i-support yung ating mga livelihood ng ating mga PDLs. Ano po, ma'am? Yes, sir. Pwede mag-invite. I sure go. Yes, may I invite everyone po pag gusto po natin, pag ikakasal kayo, pag may baptism, and if you want token, we can accommodate you po. Punta lang po tayo sa Baguio City Jail Female Dormitory for any order. And we do have baked products na siguradong masarap kasi meron na kaming mga regular customers. Pwede po tayong magpagawa ng ating bread for meeting, ganon, for your own consumption. Masarap po siya. Yun po yung mga mostly na products ng aming PDL sa Baguio City Jail Female Dorm. Ayan. So, at may ensure natin, ma'am, na quality po yung mga products kasi nag-undergo pa sila ng training sa TESDA, ma'am? Yes. Even the bake, nag-test na po sila. Nag-baking training po kami with TESDA. Ayan. Tapos may NC2 na sila, po? Moving kami sa makakuha ng certificate ng NC2 kasi per siya, anong tawag doon? Bread, pastry, per classification. So we need to complete that one to have NC2. And hopefully, maka-NC2 talaga kami. Ay, ang saya, po, di ba? Like, magbabago talaga ang buhay nila, ma'am. Kung iisipin mo kasi nag-training sila, paglabas nila, may skills sila na pwede na lang gamitin na magsimula ng bagong buhay, yung mga ganon. So, ang nice naman po ng ng BJM. Yes naman, sir. Ayan, so with that, baka may message po kayo po sa ating community members with regards sa ating mga misconceptions sa mga PDL, sa BJMP. Yun po. Yes po, ito po, kami as jail officer, tumutulong para mabago yung buhay ng inyong mga kapamilya, ng ating PDL sa loob. Para nang sa ganun paglabas nila, mas maganda na yung maitutulong nila as citizen ng ating community. And sa ating mga naman, ka-family member ng ating PDL, wag po kayo mag-alala kasi in good hands po ang inyong mga kapamilya sa amin. Wag po kayo mag-alala kasi ginagawa po namin lahat para matulungan sila. At syempre sa inyo na rin po kasi ito na yung tulong ng gobyerno para mabago natin yung ating government. Kasi nga meron tayo ng bagong Pilipinas. Yon po. Ayun. So, very sure naman na super safe ang kanilang mga family members sa hands ng BJMP. Kasi tingnan mo nga, ang daming mga programs, po. Meron pa kayong, yun ma'am, yung ALS, diba, yung mga hindi nakapagtapos, ay parang graduate na, diba, ang bongga nun. So, pag na-reintegrate na sila sa community, I hope na, and we pray, na tutulong din sila sa paglago ng ating bansa, po. Para naman sa mga kabataan, ma'am, baka may message kayo para hindi sila mapunta sa yes. sa loob. Pwede naman kayong pumunta, bisita lang. Okay. Yes, parang yung mga estudyante natin from SLU, from different, nag-i-intern sila sa amin. So sabi nila, ganito pala dito, ganito. So meron talaga yung misconception. So sa mga kabataan pong nanonood, pag may problem tayo, talk to your parents, to your friends. Huwag po tayong lalapit sa kung sino-sino para maiwasan natin yung pag-iisip natin ng hindi magandang gawain. Kasi unang-una, wala pong magiging kawawa dyan, kundi sa inyo po. Ang sarap mabuhay sa labas kahit konti lang yung pera natin, di man tayo mayaman, basta legal. Di ba ang saya? And yun nga, pag nandun tayo kasi sa loob, though meron kaming tumutulong sa inyo, mahirap kasi madami tayo, dumadami sila, and then yung space natin hindi konti lang. And much better talaga sa inyo na mag-aral muna. Yun, mag-aral muna tayo, and then para malay nyo pag gusto nyo mag-BJMP, pwede rin, di ba? Para we can be productive citizen naman ng ating bansa. Ayun. So ayun, narinig nyo mga kabataan, mga fellow kabataan pa tayo. Mga pa rin tayong bata, po. So narinig nyo naman ang sinabi ni ma'am na magpursige kayo sa pag
pag-aaral para in the future din ay hindi kayo mapunta sa maling landas and mas makatulong pa kayo hindi lang sa pamilya ninyo kundi pati na din sa buong Pilipinas. Ayan, baka may mga other messages pa kayo ma'am na gustong iparating sa ating mga viewers. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng service providers ng Baguio City Jail Female Dormitory, especially sa LGU Baguio. Thank you so much po sa ating mayor. Very supportive po sila sa lahat ng ating mga activities. Sa lahat po ng interfaith or non-interfaith service providers ng Baguio City Jail, sana po wag po kayo magsawa na tulungan kami sa pagbibigay ng tulong at pagpapabago ng buhay ng ating mga PDL. Sana more blessings sa inyo ni Lord para nang sa ganun, mas marami rin kayong blessing na ma-share sa amin. Ayun. And baka meron pong nanonood dyan na gusto ring magtumulong sa ating mga PDLs. You're very welcome po. Just coordinate po sa amin sa Baguio City Jail Female Dorm. We can accommodate your donation. Just. Or magbili na lang sila ng products. Yes, yun po. Isa Magbili yun. na lang po tayo ng products na siguradong quality at a lower price po. Ayan. At kung magdo-donate man sila, sure naman na mapupunta din ma'am sa yung nga nakita yung families ng PDLs, ang laking Yes hit, po. ang laking talaga tulong actually nakaka-touch siya ng heart. Oo. Kaya mag-donate ka na sir para mas malalo kang matat. Hanap muna tayo ma'am ng Yes. magdo-donate na businessman. Ayun. Ayun, nako, pakikat yun. Char. Ayan, so at nais din po namin magpasalamat sa PIA po na binigbigyan nyo po kami para ma-interview kayo and of course liwanagan ang lahat ng ating mga viewers kung ano ba talaga ang trabaho ng isang jail officer. Yes, thank you so much din po sir sa pagbibigay ng opportunity sa amin para may pahayag namin kung ano ba ang BJMP sa lahat. Ayun. So maraming salamat ma'am at isa na namang napakagandang episode at diskusyon ng ating nagawa ngayong gabi. Kaya naman huwag niyong kakalimutan na i-like and follow ang aming Facebook page, that is PIA Cordillera. Meron din po kami sa X and meron din po kami sa Spotify and sa TikTok, that's PIA_Cordillera. And maraming salamat po sa ating mga viewers. See you sa next Sunday. Bye-bye!